Lahat. Yan, magpalakpakan mo tayo para malis ko yung nervyos. Ayan, dakilang Diyos. Wonderful night. Napakagandang gabi na ibinigay po ng Diyos sa ating lahat. Sa nagdaang isang SEM or dalawang SEM, I mean to say, isang school year na naman, ang Diyos ay napakabuti sa ating lahat. At sa inyong mga testimonies pa lamang ay nakita po natin ang kanyang kabutihan at pag-ibig sa atin. At hindi po yung nairaos, kundi talagang nadanon tayo. Nadanon tayo dahil finish line natin dahil ito yung school year. At dahil sa kabutihan, pagpapala at faithfulness ng Diyos, yan po ay siyang nagbigay sa atin. Yun po yung reason and why kung bakit tayo ay nakadanon. Nadanon tayo dahil ito yung school year natapos po natin. Purihin ang kanyang pangalan. So, sa sandaling panahon ay maibahagi po ang salita ng Diyos at ang kanyang pong mensahe ngayong gabi. At hindi ko na po babasahin ang scripture sapagkat binasa na kanina ng aking pong napakagandang may bahay. Ayan. Okay. Sa baka hindi nyo pa po alam na ang aking pong asawa ay napakaganda. Diyan po siya sa tabi ko kanina. Kaya gusto ko pong i-flex ang kanyang kagandahan. At hindi lang po kagandahan, kundi kabutihan ng puso. Ayan. Yun ang pinakamaganda. Sapagkat binayaan po tayo ng Panginoon ng hindi lamang po maganda, kundi maluwang ang kanyang puso sa ministry. Ayan. Sa katunayan, nung ako'y pumunta sa Bangar, my first na church na hinawakan, tinanong ko sa kanya, before pa pala yun, before na kami ay pupunta na magbibigay ng aming intensyon na humawak ng church, aking pong kinausap ang aking asawa, si Claire. Tinanong ko sa kanya na kung nais mo ba, kasi dapat kami dalawang talagang mag-decide sa bagay na yon. At tinanong ko sa kanya na desire mo ba o gusto mo ba na tayo hahawak ng isang iglesia or kapilya. At ang tanong niya napakaganda sapagkat ito ay nagbigay sa akin din ng mas maluwang na understanding sa kalooban ng Panginoon sa aming buhay. At ang kanyang pong sagot ay ganito: saan ka man ilagay ng Panginoon, doon din ako. Wow! Di ba? Ang sweat. Okay, doon din ako. Very supportive talaga ng aking asawa. And so, I'm so thankful to God dahil binigyan po tayo ng asawang very understanding sa ministry at another counseling sa mga nagbabalak mag-asawa. Kung tinatawag po tayo ng Panginoon sa ministry, kailangan po nating piliin din yung may puso sa ministry. Di ba? Counseling ka agad yun. Puri ng Panginoon. Okay, sa gabing ito ay mapapatunayan po natin at magbibigyan po natin ng magandang understanding at mag-grasp po natin ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa. Sa nabasa po kanina na salita ng Diyos, ay ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At pinapatunayan dito ni Apostol Pablo na si Apostle Paul ay kanya pong natanggap, hindi lang po natanggap, kundi kanya pong naintindihan ang tawag ng Diyos para sa kanya. Alam naman po natin na si Apostle Paul, before naging apostle po siya o lingkod ng Panginoon, ay siya po ay lingkod ng kaaway. Siya po ay hinuhuli po niya, pinipersecute po niya ang mga Christians hanggang sa na-meet po niya ang ating Panginoong Jesucristo at siya po ay mula persecutor, siya na po ay naging persecuted. At si Apostle Paul ay natanggap po niya at naintindihan po niya ang pagtawag ng Diyos sa kanya. Kaya sa kanyang sinulat dito, sinasabi niya sa mga lingkod ng Panginoon na itong pagtawag ng Diyos sa mga lingkod
ay napaka-seryoso at hindi lamang po seryoso kundi napaka-espesyal na tawag. Sapagkat alam naman po natin na marami nga ang many people are serving the Lord but few are only chosen or called para sa ganun ay maggawin ang kalooban ng Panginoon insofar as ministry is concerned. At si Apostle Paul, dito sa kanyang sulat na ito, pinapatunayan niya na ang pagtawag ng Diyos ay napakahalaga. Very special yan. And at the same time, pinapatunayan din ng Panginoong Diyos na that God is the God of chances. Amen? Ng Panginoong Diyos ay nagbibigay po siya ng chances sa lahat ng mga tinatawag po niya. Bakit ko sinasabi ito? Na ang Diyos ay the God of chances sa mga tinatawag po niya. May mga point in life kasi ng mga alagad ng Diyos na kung minsan ay nawawalan na po sila ng gana. Nawawalan na po sila ng direksyon. Sapagkat dito sa mga binanggit ni Apostol Pablo, lalo-lalo na dito sa verses 5 pababa, nakita natin dito yung mga nangyayari. Kagaya ng sinabi kanina ni Pastor June, na may mga pagdadaanan, may mga pighati, may mga pait, may mga pasanin na pagdaraanan ng mga lingkod ng Diyos, ng mga sumusunod sa Kanya. At dahil dito, kung minsan ay nagkakaroon po ng discouragement na tinatawag. At dahil sa discouragement na ito, ay hindi na ito nagpapatuloy, hindi na tinutuloy ng isang tinawag ng Diyos na gawin ang kanyang pagtawag. Alam niyo po, mahirap pong takbuhan, layuan, tarayan, iti ayap ti Diyos. Maybe siguro, kung ikaw ay tumakbo, nilayuan mo yung tawag ng Diyos, pwedeng sa una is nagbalaygi ka. Yes, wala na ako sa Bible school o wala na ako sa larangan ng ministry. Maging kwan na lang ako. Magsusupport na lang. Kasi yun ang gusto ko. Okay? Pero nung una, siguro sa una is, yes, nag-success ako doon. Sumakses ako doon. Pero alam niyo po ba na ang Diyos He is not only the God of chances, but He is the God who is persistent in calling you. Amen? Siya po ay persistent. Na kung tinatawag ka, tatawagin ka talaga. You can run, but you can never hide. Pwede kang tumakbo, pero hindi ka pwedeng kumubli o magtago sa Diyos. Kung ika'y tinawag ng Diyos, talagang tatawagin ka at ilalagay ng Diyos sa puso mo yung pagtawag na ito at tatapusin mo yung sinimulan mo. Amen? Huwag po nating sabihin sa ating pong mga sarili that tayo, yes, you are ordinary, but God is going to use you for an extraordinary things. Even though meron po tayong pagdaraanan, nasabi po ni Apostle Paul dito, may pagdaraanan ng mga pasakit, mga pasanin, mga pait sa buhay, nandiyan ang Diyos na He is faithful, na palaging sinasabi, nais kong ikaw ay gawin mo ito at ito ang mission mo. Huwag po sana po nating kalilimutan na tayo niligtas ng Diyos at tayo ay tinatawag ng Diyos. At sabi po niya dito sa verse 1, sabi niya dito, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin. Wow! Huwag ninyong sayangin ang kagandang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. So mabalingayam ngayon nga masayang dayjay kinimbag ti apo kinya tayo. No, san tayon nga ituloy iti panagserbiken kuana
ken mabalin nga adaywan tayon metten iti dayjay ayab ti Apo kadatayo. Huwag po nating sayangin yung ibinigay ng Diyos sa atin ng unang-una sa lahat, yung kaligtasan. One thing for sure, yan po ang dapat po nating pasalamatan sa Diyos. At huwag po natin yang sayangin. At pangalawa, huwag po nating sayangin yung kagandaang loob ng pagtawag ng Diyos sa atin sa hindi na po nating pagtuloy sa Kanyang pagtawag sa atin. Dahil lahat po tayo ay makanya-kanyang specific na tawag ng Diyos. Amen? May specific po ng natawag ng Diyos sa atin. Hindi po tayo pare-pareho sa tawag ng Diyos. Okay? But, sa lahat ng pagtawag ng Diyos sa atin individually ay meron poong connection sa overarching plan of God, and that is the salvation of mankind. And at the same time, para po sa discipleship or edification, paglago ng kingdom ng Panginoon dito sa mundo. Kaya wag po natin sabihin na, wag po natin binabasta-basta yung pagtawag ng Diyos, or dahil nandito po tayo sa, or nandito kayo sa Bible School, wag po natin sasabihin na yung pagpunta ka dito ay it is a waste of time. It is not a waste of time. Let us not waste. Huwag po nating sayangin ang kagandang loob ng Diyos na kung bakit naririto ka ngayon sa Bible School. Because God has a wonderful plan sa inyong mong mga buhay. Marahil ngayon ay hindi po ninyo nakikita ngayon. Madiyo pa nga makita dito. Ngayon, piniprepare pala kayo ng Diyos sa greater na ministry. Amen? Isagsagana na kailang niya po Diyos. Kaya kung minsan dito sa Bible School may mga pinagdaraanan kayong mga pasanin, kabiguan, discouragement, ano pa, mga pait, o sometimes nagkakasala tayo pa rin. But God is the God of chances. Kung minsan inisip po natin ay ayaw ko na. O sa mga pastors, kung minsan ayaw ko na, ang hirap naman ng magpastor. Ang daming mga pinagdaraanan. Ang hirap-hirap na nga ang pagtatrabaho sa pagiging pastor. Marami ka pang naririnig. Marami pang mga pasakit na mahihirap o masasakit na mga salita na mapapakinggan po natin, na kahit na tayo ay talaga binibigay naman na natin ang the best natin sa ating pagtatrabaho or sa inyong pag-aaral dito sa Bible School. But take heart. Be courageous and be faithful sa pagtawag ng Diyos sa inyong lahat. He's giving you chances after chances. Na kahit na kung minsan ay naisip mo na parang hindi ata ako para dito sa Bible School, or hindi ata ako para sa ministry na pinagagawa ng Diyos sa akin ngayon. Parang hindi ata ako dito fitting. Pero alam nyo ba na kahit na ganoon, may mga pagkakataon na talagang ipararanas ng Diyos pala sa inyo ito para sa ganoon makita ninyo yung napakadakilang pag-ibig, faithfulness, kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sinasabi na namin ito sa inyo sapagkat hindi po namin gusto na kung kayo'y bibigyan na ng Panginoon ng inyong ministry someday o church someday, sasabihin ninyo, wala namang nagsabi sa amin na ganito pala. Pero of course, the best teacher is your experience, your own experience. Pwedeng na may mga mapag-aaralan kayo dito sa Bible School, pero hindi po yan 100%. Konting percent lamang po yan. Pero nung nandun na po tayo sa labas, doon na natin may apply at ma-develop yung ating pong napag-aralan dito sa Bible School. Pwedeng hindi po maituro dito yung paano po natin mapagtagumpayan, marahil, yung mga pagsubok sa buhay, pero sa inyong personal na relationship sa Panginoon at devotion sa Kanya ay mapagtatagumpayan po ninyo ang mga pasanin o mga trials, pagsubok na nakasaad po dito sa
sinabi po ni Apostle Paul. Pero, maging ganun pa man, this is a reality of a Christian life or a minister's life, especially in the field. Kung patatanungin po natin yung mga nagpapastor na ngayon, though this is really a fact, reality ng buhay ng isang ministro ng Panginoong Diyos, ay hindi rin po ito sinasabi, hindi ko rin po sinasabi na ang Diyos ay wala na po at hindi na po siya nagbibigay ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen? Kaya let us always be reminded na He is the God of chances. Patuloy po tayo na magpatuloy. Patuloy po nating isipin na ang Diyos ay may kagandahang loob sa ating pong mga buhay. Kaya nga sabi ni Apostle Paul dito, gusto ko rin pong banggitin sinabi ni Apostle Paul, sabi niya na sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. So yan po ang ating pong focus. Mag-focus po tayo na ipakita yung ating pong katapatan sa Panginoon because in that process, God will bless us. And God will surely develop us while we are doing this. At sinisikap din po nating huwag mapulaan. Sabi niya, mapulaan ang aming paglilingkod. Ano yung mapulaan? Yung marumihan. Sinisikap namin huwag marumihan ang aming paglilingkod. So dito sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, yung pagtawag niya sa atin ay meron po tayong focus na maging matuwid sa kanyang harapan. But even though kung minsan, kung meron po tayong focus na ganito, at kung minsan ay nadiderail or nagkakaroon po tayo ng hindi magandang direksyon sa buhay, but still God is faithful. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, God is faithful. Amen? God is faithful pa rin. Kaya kung tayo man ay nagkakaroon ng discouragement ngayon, God is faithful to keep you or to get you back in track. Amen? At kung ang Diyos ay huhulihin ka ulit or tatapikin ka o kailangan paluin ka, para sa ganun ay magising ka sa katotohanan na yun dapat ang iyong gagawin at itong tawag ko sa iyo, sabihin mo sa Panginoon, yes Lord, salamat sa inyong kabutihan. Amen? So Bible School students and every one of us, mga kapatid sa Panginoon, let us always be reminded that God is the God of chances at huwag po nating sayangin yung kagandahang loob na ginagawa ng Panginoon sa ating lahat. Puri ng Panginoon at dakila siya ngayon at magpakailanman. Congratulations sa ating pong lahat.